At ngayon punta naman po tayo mga kababayan, dito naman sa isa pang ibinulgar ni former SDO Gina Acosta mga kababayan, na kung saan pinangalanan niya talaga at sinabi niya talaga na si VP Sara iniutos na ibigay kay La Chica ang 125 million pesos na confidential funds. Ibig sabihin, talagang lantarang sinabi ni Gina Acosta mga kababayan na si Sara Duterte talaga ang nag-utos na ibigay kay La Chica yung 125 million pesos na confidential funds. Eh di ba, etong si La Chica yung lumalabas na bagman ni Sara Duterte mga kababayan dito sa 125 million pesos na confidential funds. So ngayon mga kababayan, eto play po natin. Now, walang membro ng VP SPG, okay, yung kasama nyo, yung Vice Presidential Special Protection Group, kasama nyo sa loob ng bangkong iyan. Tama po ba? Wala, Your Honor, pero ang aming driver po ay member po ng BPSPG. Yes, ma'am. Now, even with such large amount of money, hindi nyo naisipan na mag-request ng isang or maraming escort na sasama sa inyo sa bangko tsaka lalabas with those bills. Tama po ba? Objection, Your Honor, argumentative. Oh, Your Honor. Overruled, counsel. Witness will answer. Parang baguhan pa yung abogado ni Sara Duterte na may hawak ng kasong ito. Kasi tingnan nyo mga kababayan paano naging argumentative yun? Eh napakaliwanag naman na nagtatanong. Itong si Atty. Ligutan, dito po kay Gina Acosta mga kababayan, kung bakit nga ba? Ano po kasi magwi-withdraw sila ng maraming pera. O bakit hindi sila sinamahan ng mga security guard o bodyguard man lang mga kababayan para protektahan yung napakalaking halaga ng pera. Kasi parang lumalabas dito, parang dumampot lang mga kababayan ng isda sa palengke itong sina Gina Acosta mga kababayan at binitbit lang ng walang kaabog-abog. E biruin nyo, napakalaki ng halaga, pero para ka lang bumili ng isda sa palengke kung paano mo kinuha yung pera. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ang gisama ko po, Your Honor, nakisuyo po ako, nasamahan po ako ni Asik Ortonio. Ortonio lang. Nakiusap ka, nasamahan ka ni Asik Ortonio. Yes, Your Honor. Okay. Out of the bank, yun yung that 125 million pesos. Your Honor, po di ulitin ang question. Okay, paano nyo inilabas ng bangko yung 125 million pesos na iyan? May tumulong po sa akin, Your Honor. Oh. Okay now. Sino yung tumulong sa inyo? Yung security ng Okay na. land bank po, Your Honor. This is the question now. Okay. Yung 125 million pesos na iyan, did you put it into bags or you brought them out one by one? Nailagay po yun sa 4 na bag, Your Honor. Apat na bag. So, Double bag. Hindi po hand carry lang yung bills na yan. Hindi, Your Okay, so Honor. now we will give in to what the defense wants, Your Honor, please. Having been satisfied that this person cannot bring out of the bank using her own 2 hands these bills, no, we can now. Attorney J, Assisting you counsel. may now remove. Proceed, counsel. Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? 4 po, di ba? 4, Your Honor. Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito? Kita nyo kung paano binarubal yung pera ng taong bayan. Diba? Napakatindi niyan. Anyway, tuloy pa natin. Ganito, Your Honor. Ganyan. Paublong. Okay, now. Duffel bag. Okay, paublong. I will show you now representation of 125 million pesos inside 4 traveling bags. Ito yung tanong now.
Okay. 4 traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na yun, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Before you Being answer, flashed on Gina, screen. counsel for respondent? Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. No, it's It has before- no basis, Your Honor. The and- court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations Yeah. of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. Opo. With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations. Thank you, Your Honor. Thank you so much. Counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina, parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo? Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Ang Yun sa, po. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay, Kulay black. pareho. At 4 na bag, kumasya yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay. Okay, thank you so much. Grabe, no? Ma'am, in putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills, sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan? Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag. Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag? Wala, Your Honor. Then, how long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala niyo po ba, kasi sa kayo naglagay doon, maaalala niyo po ba gaano ba kabigat Yan. yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each? Basta mabigat po, Your Mabigat. Honor. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Di ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito? Wala, Your Honor. Oh, so sino yung nagkarga? Bali, ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyon na sa lahat na nailagay na po sa 4 na bag. Kita niyo mga kababayan, mapapansin niyo kung gaano kagaling dito si si Atty. Ligutan. Hinahayaan niya na si Gina Acosta ang magkwento mga kababayan kung paano nga ba winidraw yung pera ng mamamayang Pilipino at kung paano kung saan napunta. Ano po kung paano kinuha nitong si La Chica mga kababayan yung 125 million pesos at kung paano in-instruct ni Sara Duterte o kung paano inutos ni Sara Duterte kay La Chica na ibigay yung pera na 125 million pesos. Anyway, ituloy pa natin. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang dalawang security guard, Your Honor. Ginala nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagtanaw sa duha ka security, Your Honor. Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas
ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash. May naitulong ba si Ginoong Lemuel Ortonio? Wala po, Your Honor. Wala. Again, walang escorts, no request for escort. Di po ba? Wala, pero amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG. Oh. Isang driver. Duha, Your Honor. 2 Dalawa. drivers. Okay. Aside from these 2 drivers, yung tanong ko is, aside from the 2 drivers, walang ibang membro ng BPSPG. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered, Okay. Counsel. What time did you leave the bank? Ano, Your Honor? Anong oras kayo lumabas ng bangko? Di ko exactly maalala, Your Honor. Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan? Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley. I or- did hear trolley as well, Counsel. I will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko, papuntan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan? Asked and answered, Your Honor. Attorney Gina, with the indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa 4 na bag. Tama po? Wala po, Your Honor. Wala rin binuhat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag. Wala, sab, Your Honor. Ang nagbuhat, 2 security guard ng bangko. Sila po ang tumulong sila, Your Honor. Tig 2 bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit? Di kaya ko ka-remember kung nagamit sila og trolley, Your Honor. Ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang duha ka bag. Tapos, They drug 2 bag kada guard. opo, Your Honor. Isahang labasan yung 4 na bag. Sabay po sila, Your Honor, at nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your Okay. Honor. Okay. Your Alright. witness, Okay, counsel. diretso. Now, so, paano nyo treat Alam nyo mga kababayan kung bakit sinasabi natin, kahit noon pa man, na dapat ibulgar na lahat ng nalalaman ni Gina Acosta, dapat sabihin niya na kapag may mga ganitong proper forum, kasi kung tutuusin mga kababayan, malaki ang posibilidad na si Gina Acosta ay ilaglag ng kampo ni Sara Duterte, lalo na at lumalabas ngayon, no? Ano ba yung sinasabi ng mga kaalyado or ng isa sa kaalyado ni Sara Duterte? Sabi ni Vice Mayor Harold Darispicio o ni Attorney Harold Darispicio, ang Special Disbursement Officer ang managot. Ibig sabihin mga kababayan, talagang ilalaglag nila dito etong si Gina Acosta. Kahit inaamin naman ni Gina Acosta na sumusunod lang siya kung ano yung sinasabi ng nakatataas sa kanya. Sino ba nakakataas sa kanya? Di si Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, ano ba ang sabi dito ni Gina Acosta? Ang nag-utos po sa aking i-release ang 125 million kay La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Tapos ngayon, ang gustong gawin ng mga kaalyado ni Sara Duterte, ilaglag itong si Gina Acosta. Kaya nga kung ako kay Gina Acosta, sabihin mo na lahat ng nalalaman mo tungkol sa ipinagawa sa inyo ni Sara Duterte para nang sa ganun mga kababayan, managot ang dapat managot. Diba? Managot ang dapat managot. Kasi kahit si Amy Marcos, ganyan din ang sinasabi. Diba na ang dapat daw managot ay itong dating special disbursement officer na si Gina Acosta. Yan yung ipinupush ng mga kaalyado ni Sara Duterte. Ang dapat managot si Gina Acosta. Papayag ka ba nun? Madam Gina Acosta o Ma'am Gina Acosta, papayag po ba kayo nun? Mananagot kayo sa kasalanang hindi nyo naman ginawa? Kung totoong wala kayong partisipasyon dyan, kasi parang lumalabas ngayon, naging puppet lang etong si Gina Acosta ni Sara Duterte at ni La Chica mga kababayan. Ngayon ituloy pa natin. transfer, dinala yung 4 bags na yan galing Land Bank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that? Gisakay. Sinakay sa
Amo ang service, Your Honor. Service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan. Opo. Ilang sasakyan kung meron man? Dalawa, Your Honor. Kaninong sasakyan yung pinagsakyan ng perang iyan? Sa OBP, Your Honor. OVP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio? Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Okay. Saan kayo nagpunta after that? Nagpunta po kami sa office po ng OBP. Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon? If at all? Mga nakaabot mi dito mga 4. Umabot kami doon plus at 4. konti. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti? 4 plus ng 4 plus hapon. ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President? Kung meron man. Pagdating ko doon sa Port Law, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG. So, nang naka-arrive na kami sa Fort Law, Your Honor, open ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang dalawang BPSPG, Your Honor, na ang bag makuha doon sa sasakyan. Tapos, ilagay namin sa trolley. And then? Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your Service Honor. elevator? Sakay Okay, na now. kami. Saan nyo dinala yung pera? Dinala ko po sa aking extension office, Your Extension Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo dun, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel La Chica. La Chica. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel La Chica. The question is, why did you have to call Colonel La Chica to inform him, Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Raymond Dante La Chica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.
Ano? Mga DD-set, okay pa ba kayo? Ayan o. Diba? Ikinanta si Sara Duterte. Ikinanta yung magaling yung bangag na vice-presidente. O, ayan o. Diba? Kasi nga naman, sino ba naman ang magbibigay ng 125 million pesos sa isang tao na hindi naman empleyado ng OBP? Diba mga kababayan? Hindi naman kasi empleyado ng OBP sila Chika. Sila Chika mga kababayan ay head ng security command ni Sara Duterte ng BPSPG. Diba mga kababayan? Kaya nga nakakapagtaka bakit siya nakikialam sa trabaho ng disbursement officer mga kababayan. Ng special disbursement officer. Bakit siya nakikialam sa trabaho nila Chika? Ay yun naman pala. May utos naman pala galing kay Sara Duterte na kapag ka na-encash mo yung pera, ibigay mo kay La Chica. At ano ang gagawin nila Chica? Dapat isampi na sila Chika para malaman natin kung saan niya dinala yung pera na ibinigay sa kanya. Na buong 125 million pesos na ibinigay sa kanya nitong si Gina Acosta. Kasi baka mamaya, pagkabigay dun sa bagman, diretso dun sa boss. Diba? At ang ginawa ng boss, inutusan si Ramil Madriaga na i-distribute dun sa mga kaalyado. Para dire-diretso yung pagprotekta kay Sara Duterte. Baka ganon. Diba mga kababayan? Kaya nga sa totoo lang, eto na yung isang patunay na tama lang yung ginawa mo, Miss Gina Acosta. Kasi kung hindi mo ginawa yan at hindi mo sinabi publicly yan, ganito mangyayari sa'yo. Ayan o. Nagsisimula na sila, pamula kina Amy Marcos, pamula dito kina Respicio, ikaw ang idinidiin. Dapat daw ikaw ang managot. Kasi dito pa nga lang, sabi dito, ang special disbursement officer ang managot. So ibig sabihin, talagang plano nilang ilaglag ka, Miss Gina Acosta. Talagang plano nila na ikaw ang makulong at si Sara Duterte malaya. Yun talaga ang balak ng mga yan. Kaya nga dapat lang talaga ilaglag mo na ng tuluyan si Sara Duterte. Kasi yun naman talaga mga kababayan ang nararapat. Kung sino talaga mas nagkasala, dapat nang ikanta publicly yan. Ngayon, sinabi na ni Miss Gina Acosta na ang nag-utos sa kanya na i-release kay La Chica yung 125 billion pesos ay walang iba kung hindi si Sara Duterte. So baka kaya mga kababayan, so baka kaya humihingi ng closed door meeting si Sara Duterte sa Malacanang, allegedly mga kababayan, ay dahil predictable na ni Sara Duterte na mai-impeach po talaga siya. Baka nakikiusap. Ano po, itong si Bratinella na wag siyang tuluyan, ika nga, kahit maliwanag naman yung ebidensya. Kaso nga lang ang problema, ang gusto mangyari ng ating mahal na presidente, mga kababayan, managot ang dapat managot. At hindi makikialam ang gobyerno sa pananagutan ng isang tao kahit sabihin pa na ikaw ay naging dating kaalyado o naging kalaban sa politika, basta may pananagutan ka, dapat kang managot. At ngayon, eto, lumiliwanag na mga kababayan. Kasi yung pangalan ni Sara Duterte lumitaw na siya pala mga kababayan na nag-utos dito kay Gina Acosta na ibigay dito kay Colonel La Chica yung 125 billion pesos ng buong buo. Walang bawas, walang labis, walang kulang. Ika nga mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo patungkol po sa usapin na yan mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.